Super close friends ko po talaga sila. Sila yung mas komportable ako. Nasisharean ko talaga ng mga pinagdadaanan ko na hindi madali para sa akin na ikwento sa magulang ko. So, ganun po kahalaga yung mga kaibigan ko na talagang handang makinig sa akin without judgment. Kaso po, dahil sa pandemic, hindi ko nakasama yung mga kaibigan ko. Mabigat ang epekto ng separation anxiety o SEPANCS kay Danica nang malayo siya sa mga kaibigan dulot ng lockdown. Sa haba ng panahong pagkakakulong sa bahay, nangamba siya sa kanyang sitwasyon lalo na't nawalan din siya ng trabaho. Ang lahat ng ito ay pinasan niyang nag-iisa. Hindi ako sanay na family ko lang yung makakasama ko buong lockdown, ganyan, na hindi ko naman nakakausap. Hindi po ako naging close talaga sa kanila. Magkakaiba po kami ng paniniwala. Hindi born again Christian na katulad ko sa ngayon. So, hirap po ako na makipag-communicate sa kanila. Nakakalungkot po. Bakit hindi ako pinagkalooban ng ganoong uri ng pamilya na close? Na-miss ko po talaga yung mga kaibigan ko. Feeling ko po nakakulong ako. Gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang lumaya. Para po maaliw yung sarili ko from SEPANCS. Na humaling po ako sa panonood ng mga YouTube videos, vlogs, lalo na po yung mga K-drama. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagbababad sa social media, napanood niya ang isa sa mga webisode ng I Can Break Through na hatid ng CBN Asia Digital Media. All right, so how do we deal with SEPANCS? I think some other good advice would be to take the focus off of yourself and instead focus more on other people and look for how you can encourage other people and help other people more. Like we all know, it's more blessed to give than to receive. Kung usapang forever or kung usapang magsistay lang, isa lang naman talaga yung magsistay sa buhay natin. Si Jesus lang yun. Ang tumatak po sa isip ko nung napanood ko yung video na yon is walang ibang makaka-fulfill nung separation na nararamdaman natin at ng worries natin, kundi ang Lord lang po talaga. Siya lang yung tanging kailangan natin, siya lang yung makakapag-comfort sa atin, makakaunawa sa atin. Lumakas po yung aking self-confidence na nandun yung buong pagtitiwala ko po sa Lord. Mas nangibabaw po yung faith ko talaga sa Kanya imbis na matakot sa pandemic kasi He is greater than the pandemic po eh. So, nagtuloy-tuloy po ako sa prayer and devotion. Na-inspire po na magpagamit sa Lord imbes na mag-worry. Malaking tulong din ang panghihikayat at pananalangin ng kanyang churchmates. Dahil dito, nagkaroon ng breakthrough si Danica nang maibahagi niya ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng Bible studies sa kanilang tahanan, naging bukas ang komunikasyon sa bawat isa. Sobrang thankful po ako sa Lord kasi siya talaga yung nagbigay ng self-confidence sa akin kung paano po ako nag-share sa kanila ng word niya. Favorite ko din na ipaalam sa kanila is yung walang ibang Diyos kundi si God lang. Nang maging sentro ang Diyos sa kanilang pamilya, unti-unti silang nalapit sa isa't isa na naging daan sa kanilang magandang pagsasama. At dahil din sa social media, nakakabanding muli ni Danica ang kanyang mga kaibigan kahit pa magkakalayo sila. Malaking blessing din kay Danica nang magkaroon siya ng bagong trabaho bilang admin assistant. Nananatiling tapat ang Panginoon kay Danica na siyang nagpatatag ng kanyang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Pinagpapasalamat ko po sa Lord during pandemic kahit na may nararamdaman akong mga alalahanin sa buhay, handyan siya, hindi niya ako iniwan. Papasalamat po ako sa CBN Asia sa mga videos. Para sa akin talagang nagbibigay po siya ng pag-asa. Kahit gaano po kahirap yung mga sitwasyon natin, yung mga problema, merong solusyon. At iyon po ay ang Panginoon.